Alam nyo ba, dati, hindi mo talaga ako mapapakain ng gulay pero simula nung nag-asawa ko, nahilig na talaga ako dito. Bukod nga pala sa pinakbet, nahihilig nga ako sa mga gata-gata kaya nagpaluto ako kay Daddy Bean ng ginataang gulay. Habang nagsasaing nga ang Daddy Bean, bigla na lang nawalan ng gas pero buti na lang meron kaming induction cooker at dito na nga lang siya naggisa-gisa. Late na nga din niya na-realize na wala nga siyang luya kaya pumunta muna siya ng tindahan. Tingnan nyo naman, may presyo pa nga yung balat. Anyway, ganito nga pala magluto ang Daddy Bean. Actually, napanood lang niya talaga to sa YouTube. And sakto, si Mama bumili ng alimasag nung isang araw, kaya naman ayan, pinangsahog na rin niya. Perfect nga to dahil nga nakakadagdag nga din to ng lasa. Tapos, para naman sa pampalasa, naglagay nga pala siya ng paminta at patis. Bali, dalawa lang ang gulay na meron kami, kalabasa at sitaw lang, pero panalo na yan. May natira pang ang gata, kaya naman binuhos na rin niya lahat. At para naman daw may sipa ng anghang, naglagay na rin siya ng siling green. Hindi na rin naman nagtagal at naluto na rin na tong aming ulam. Grabe, napakasarap. And in fairness naman talaga dito sa mister ko, ang dami na talaga niyang alam lutuin. And saktong-sakto nga din itong pagkakaluto niya. Gusto namin yung lusaw-lusaw na nga yung kalabasa. Masarap nga daw to kapag mainit-init pa, kaya naman naghain na siya agad at tinawag na nga niya ako. Kaya naman thank you so much Daddy Bean sa napakasarap na ulam. Pero seryoso, halo may level up na talagang magluto itong si Daddy Bean. Then after nga pala namin kumain, niluguan ko na nga rin itong si Bebe Arlo. Paano ba naman kasi 3 araw na nga siyang hindi nakakaligo dahil nga naturukan. Tapos sinamantala ko na rin yung pagkakataon habang binabantayan nga ni Daddy Bean itong si Bebe Arlo, naligo na rin kami ni Arkia. Alam nyo ba, short story lang, ilang gabi na natutulog si Arkia dito sa may sofa bed namin. Para bang napakatanda na ng isip niya at ang sabi nga niya, hindi na nga daw kami kasya dun sa kama. Kaya naman nung isang gabi, inayos talaga namin tong sofa bed at dito na nga natutulog si Arkia. Habang inaayos ko nga pala ang sofa bed, atong sa Daddy Bean siya na munang nagbantay dito kay Bebe Arlo. Tingnan nyo naman, titig na titig sa daddy niya. Pagkaayos ko nga pala dito sa kama ni Arkia, nirequest nga pala niya sa akin na ilagay ko nga din dito yung mga dinosaur niya. Ewan ko ba sa batang to, simula nga nung binili namin tong mga dinosaur na to, ayaw niya nang nahihiwalay sa kanya. At ang lagi nga niya sinasabi sa amin na tong mga dinosaur na to ay family daw niya. After ko nga palang ayusin yung kama ni Arkia, ito namang kama namin yung inayos ko. Bali, yung pagpapalit nga pala namin ng bedsheet ay weekly dahil nga dito natutulog si Bebe Arlo. And yung mga bedsheet na nilalagay namin, lahat yan nabili namin online. Pagkatapos ko nga tanggalin na tong bedsheet, nilambing-lambing ko na nga ang Daddy Bean at ang sabi ko sa kanya, siya na nga lang yung maglagay. Kapag kasi paglalagay talaga ng bedsheet, medyo nahihirapan talaga ako kasi etong aming mattress napakabigat. Kaya buti na lang talaga nakamuda tong asawa ko kaya hindi siya nagreklamo. This time, ito naman yung naisipan kong ipalagay kay Daddy Bean, yung may mga prints ng dinosaur kasi nga nag-e-enjoy si Bebe Arlo at si Ate Arkia dito. Pati nga kaming dalawa ng Daddy Bean, feeling namin nahihilig na rin kami sa dinosaur kasi gustong-gusto rin namin nakikita. O diba, naging family of dinosaur na nga. O baka sabihin nyo naman wala akong ambag, bali ako yung naglagay ng mga punda sa mga unan. Pero syempre ang nagayo si Daddy Bean dahil nga tulungan nga kami dito. Etong punda na green, nabili namin to sa SNR, sana may ganito pa kasi napakasarap niya sa balat. Then kinahaponan, pumunta naman kami sa birthday party ni Ellie dito sa McDonald's malapit sa amin. Nung una, medyo natatakot si Arkia dito sa mascot pero nung nagtagal na sanay na rin naman siya. Binigyan nga din siya ng loot bags dito at tingnan nyo naman, nag-unbox pa nga siya ng mabilisan. Alam nyo naman tong batang to, kapag may mga ganito talaga, ilalabas na talaga yung mga laman. Sayang nga lang may background music, ipaparinig ko sana yung mga sinasabi niya. Bali, yung may birthday nga pala dito ay inaanak ko at inaanak din ni Mami Macy nyo. Ay, regolan yun naman, kararatang na pa, pero agad na nangagisan ng pamangan na kasi ng kanong karano pa karano. Habang nasa birthday yan nga kami, may mga tao nga pala dito na nanunood nga sa amin, kaya muntikan pa nga kami naningil ng tig 50. Uy, charot lang. Anyway, hindi na rin naman kami nagtagal dito sa may birthday party at nagpaalam na nga kami. Pero in fairness naman dito sa beshi ko, maski napakalaki ng problema niya ngayon, tingnan nyo naman, napakakalug pa rin niya.